Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. With you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light that fills my day, it leads me your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my grace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my day. It leads me your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Magandang umaga sa inyo. At nandito tayo upang magkaroon ng maikling devotion na ating pag-aaralan ngayon ay ang bagay na tungkol sa judging. Maraming Kristiyano kaya bumabagsak, masyadong judgmental. Bakit yan ang topic? Hindi ko alam kayo yun kasi maraming tao, no offense,
relyoso, wala sa puso kung hindi sa nguso. Ang isang example na batayan kung ano itsura ng isang tao, pinahatulan ka agad. Either good or bad, tinitingnan nila yung itsura ng tao. Pero ang Diyos, ibang kanyang paningin na iba. Ang kanyang standards ay iba. Ang isang classic example niyan ay si King David. Alam niyo ba nung nagalit ang Panginoon kay King Saul kasi may inutos ang Diyos na hindi sinunod ni Hari Saul. At si King David ay hindi pa king. Alam niyo ba kung ano si King David? Isang pastol. Isang nag-aalaga ng mga tupa. Marunong siyang pumatay ng mga mababungis na hayop. Kasi nga, laki siya sa farm. Ganon din si King Saul noon. Nakakalimutan, yes ma'am, thank you. Nakakalimutan ni King Saul kung saan siya nanggaling. Maikli lang po itong devotion natin. Ang ating teksto ay makikita sa 1 Samuel 16:7 na ang sabi, ganito, sa English muna. But the Lord said unto Samuel, look not at his countenance, or at the height of his stature, because I have refused him. The Lord sees not as a man seeth. For man looketh at the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Sa Tagalog po, ganitong pagkasalin, yung isang version. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Alam nyo, walang masama magpagupit para maganda presentation. Pero ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, yung motibo. Ano ang motibo ko? Huwag tayo tumingin sa kahinaan ng tao, lalo na sa mga loved ones natin. Ang tingnan natin kung ano yung kalakasan nila na pwedeng gamitin sa kaharian ng Diyos. Maraming tao na nagpapakita sila'y relyoso. Sasabihin nila mayroon silang pananampalataya. Sasabihin nila sa ay limitado. Kami marami nagagawa. Minsan nga relyoso nagmamalaki. Marami nagagawa. Tapos ang baba ng tingin nila sa mga taong walang-wala. Mga kapatid, naranasan ko rin yan. So, ang point doon, kung ikaw naman ay sa umagang ito ay nadi-discourage, ayaw mo mag-church, huwag mo titingnan yung abilidad mo. Ang importante, mag-church ka, tanggap ka ng Panginoon. Kaya nga yung church natin, minsan may mga nag-come in, come go. Hindi ko pinipigilan kasi kung alam nilang na-lead sila ng Lord doon sa church, lalo na sa pagsamba bukas, Sunday, okay lang. Ngayon, tingnan natin ang role ng Lord. Kaya tayo nag-church, nagpe-praise and worship kasi gusto natin itama ang ating mga puso sa harapan niya. Hindi naman natin pwede itago kung anong intention natin Ayaw ng Diyos ng hipokrito. Ang gusto ng Diyos, mapagkumbaba tayo, nangungumpisal tayo ng kasalanan, at talikuran ng kasalanan. Pag nangumpisal po tayo, yung tinatawag na repentance, pagsisisi, huwag na natin gawin ulit. O halimbawa, palamura ka nung araw, at hindi mo mapigil yun. Pag-pray mo para tanggalin ni Lord sa lips mo yung pagmumura. Kasi minsan,
Pag mahilig ka magmura, lagi kang galit, mamumunga yan eh. May balik. Minsan in the form of sickness, minsan in the form of enemies. Halimbawa, nagmura ka. Medyo, minsan nawawalan ka ng favor. Sabi ni Lord God, huwag na natin masyadong pag-usapan yon. Pag-usapan natin yung masasabi ng Diyos, hindi ako. Jeremiah 17:10 o Aklat ng Jeremias. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. So, kung totoo tayong mananampalataya, tinitingnan pala ng Diyos kung ano yung fruit of our doing o yung bunga ng ating ginagawa. Sabi sa Tagalog, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Alam ng Diyos, hindi mo pa nga ginagawa, gagawin mo pa lang, na alam na niya yung nasa isip mo, alam na niya yung nasa puso mo. Same way with me. Alam ng Diyos kung ano ating iniisip, ano ang ating nasa puso, ano yung ating mga dahilan. Kaya minsan, hindi sinasagot ang panalangin natin pag ina-underestimate natin ang ating sarili. Sabi nga dito sa John chapter 7, verse 24, kung tayo naman ang hahatol bilang mga tao, sabi dito, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kung hindi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Hindi po porket maganda o kaya pogi, mabait. Wala naman talagang mabait o walang kasalanan. Lahat ng tao, sabi sa Romans chapter 3 verse 10, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, ang lahat ay nagkasala. Romans 3:10, for all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one, sabi sa Romans 3:10. There is no righteous, walang matuwid. Kaya mahirap maghatol eh. Kung maghahatol ka, siguraduhin mo, hinatulan mo muna yung sarili mo. Kung tayo ay hahatol, siguraduhin natin, nahatol natin ang ating mga sarili. Kaya mga kapatid, yan ang ating short devotion for today. So, magandang umaga. Nga pala, no? Kaya ako sinabi rin yan, mga kapatid. Kaya kayo tinatawag ng Lord para sumamba dyan sa Amparo. O kung kayo naman ay taga Bulacan sa Santa Maria, nandito po kami sa may Pulong Buhangin. Anyway, bibigay ko naman yung cellphone ko dito sa baba para makita nyo kung anong number na pwede kung kayo magtatanong. Kung kayo sa Santa Maria, Bulacan, pwede po kayo tumawag sa phone number o kaya sa mobile number. Magandang umaga. God bless. Pag tinanggal natin yung mapaghusga na ugali, yan ay bunga ng pagpapakumbaba, yan ay bunga ng pananampalataya, yan ay bunga ng pag-asa. Yan ay bunga na ginagawa natin si Lord God bilang Panginoon at tagapagligtas. Magandang umaga po. At awitin lang natin itong maikling kantang to. Kung meron kayong mga prayer request at pangangailangan ngayon, nangangamba kayo, sabayan nyo ako kumanta. Pagkatapos nyong kantahin, manampalataya lang kayo kay Kristo Jesus, malulugod ang Ama, sasagutin niya yung panalangin. Pakinggan. Alam kong may magagawa ang Diyos
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Amen? Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong di ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong di ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. So, see you tomorrow. God bless.